pumasok na tayo. Mr. Shi! Sorry, Miss Jiang. Hindi talaga pwede si Mr. Shi. Gagawa ako ng paraan para may interview mo siya ng mas maaga. Siguradong gutom ka na. Kumain ka na lang muna. Ipapahatid na lang kita. Huwag na. May sundo ako. Malapit na yun eh. Kahit ipakita mo lang sana ang mukha mo. Masaya akong makita kayo. Mr. John, para sa tagumpay. Sarap ng wine. Mr. Wang, kamusta ka na ngayon? Hello, Professor Yu. Maligayang pagbabalik. Hello, Mr. Shi. Salamat. Nabasa ko ang research mo sa epekto ng financial constraints sa financing behavior ng mga kumpanya. Naiiba sa domestic perspectives. Nung nakaraang taon pa yon, medyo mahaba yon. Nagbago na ang pananaw ko ngayon. Tanggapin ang pagbabago. Masaya akong kinuha ka ni Guanji. Marami kaming pagkakataong humingi ng payo sa'yo. Sobra naman yon. Walang limitasyon ng Yun Chuang. Magtulungan tayo. Nga pala, binasa ko kanina ang Zhu Xingguo at ang matinding labanan sa pananalapi. Matalas ang pananaw, magandang pagkakasulat, at nakaka-inspire. Baka gusto mo ring basahin kapag may oras ka. Medyo naaalala ko nga yun. Mahusay ang sumulat. Cheers. Ladies and gentlemen, attention please. Nagtipon tayo rito ngayon dahil matagal na kayong kaibigan ng Guan Capital. Ngayong gabi, inihanda ko ang banquet na ito bilang pasasalamat sa inyong kooperasyon. Kasabay nito, gusto kong ipakilala ang bagong kaibigan. Ang aming strategic advisor, Mr. Yu Yu, isang finance professor. Salamat. Enjoy kayo. Hayaan nyo ipakilala kong Hindi na kailangan. Yuyu, alam mo bang noon ka pa niyong gusto makilala? Teka, hindi ko pa siya nakitang naging ganyan, kahit sa mga babae. Totoo ba yan? Okay, may dapat tayong ayusin. At meron na tayong expert. Suportado tayo ng dad ko at sigurado ako ron. Kailangan nating manalo sa mga old-timers sa Yunchuang. Tungkol pala sa dad mo, Teka. gusto mong... Sandali lang. Huwag tayong magmadali. O sige, pwede na nating sabihin na tayo ang Three Stooges. Hindi ako katulad mo. Okay, sige. Para tayong Three Musketeers. Wala makakapigil sa ating tatlo. Cheers. Xingzhou, nasan ka na? Sobrang traffic. Hintayin mo lang ako. Punta na ako. Sige, nandito lang ako sa tabi para hindi ka na maghanap sa akin. Hi, Miss Zhao. Long time no see ah. Anong ginagawa mo dyan? Long time no see, Mr. Zhang. May hinihintay lang ako. Pasensya na, hindi ako nagkaroon ng pagkakataong magpasalamat sa iyo ng maayos. Ang ganda ng sinulat mo para sa akin. O gusto mo bang ihatid na kita? Salamat, Mr. Zhang. Dahil sa karanasan nyo, kaya ako naisulat yon. Parating na ang boyfriend ko. Huwag na kayo mag-alala. Okay, sige. Ingat ka. Uy, miss! Mag-isa ka lang ba? Gusto mo atid na kita? Malakas ang ulan. Mahirap makasakay. Salamat na lang po. Parating na ang boyfriend ko. Ba't mag-isa ka kung talagang may boyfriend ka?
Hindi ba pwede mag-isa kahit may boyfriend? Bakit kaya nandito pa siya? Hindi mo ba siya hinanapan ng masasakyan? Sabi niya may susundo sa kanya. Shinjo, gaano pa katagal? Ang lamig na eh. Hindi kaya hindi pumunta yung sundo niya? Sa ganitong oras sa lugar na to? Sabayan pa ng ulan? Mahirap makasakay. Ilapit mo ang kotse. Oo, umuulan. Hinihintay ko ang boyfriend ko. Tama, may boyfriend ako. Salamat, paalam. Hindi siya yun, di ba? Sige, sige. Hinihintay niya nga ang boyfriend niya. Hindi ko akalain na may boyfriend ka talaga siya. Ilang beses kaming magkausap sa phone. Palagay ko, madali naman siya pakisamahan. Siguro dahil hindi natuloy yung interview, tapos may mga taong kinukulit siya, at ang lamig pa, kaya naman, naiinis na siya kanina. Mukhang concerned ka kung may boyfriend nga siya o wala. Hindi po. Ang sa akin lang, maganda talaga siya at masipag sa trabaho. Normal lang na magka-boyfriend siya. Sa tingin mo maganda siya at masipag sa trabaho? Siyempre naman, malaki ang tiwala nilang lahat. Lalaktaw po siya ng rango at magiging deputy editor. Jianxiang, may napansin lang ako. Ano po yun? Mas malaki ang talent mo maging marites kaysa assistant. Ay, Sorry, Shui. Malakas ang ulan at madulas ang kalsada. Naipit ako sa traffic kanina. Malamig ba? Ayos lang ako. Kumusta ang birthday mo? Masaya ba? Ay, wala ang girlfriend ko. Paano ako sasaya? Pasensya na talaga. Sinong kasama mong nag-celebrate? May iba pa ba? Si Shufang? Nagkukulo na pala siya ngayon? Hindi matapang at kakaiba ang amoy. Maganda ang taste niya. Kapag nagkita uli kayo, tanungin mo siya kung anong kulo ng gamit niya. Sa tingin ko, bagay rin yun sa'yo. Kumusta interview mo? Mahabang kwento. Basta, nakakainis lang pag-usapan. Sige, huwag ka na mainis ha. Bakit pinatay mo? Sa'yo lang ako pagkatapos ng trabaho. Walang pwedeng tumawag. Sumama ka muna. Ipagluluto kita ng noodles.